Di dapat. Isa pa itong isa pa putang inan to. Sige. Sige. Kita mo na eh. Galit mo lang kami. Naka-Rolex ka ba? Ha? Uy, sana all. Ay, meron ba ako? Kala ko wala ako eh. Meron ka pa kang sandwich, oh. Uy! May sandwich pa, mamenen. Pag gano'n na, baka maudo tayo sa daan. Uy. Alam mo yung maudo? Mm. Bicolanin eh. Nakaka-high blood yung gwardiya dun. Speaking of high blood, pag-usapan natin si Atty. Rowena Guanzon. Iyon! Na na-high blood daw sa Rockwell. Bigyan mo nga ng context. Ito ay ano daw, isang foreigner, Asian, na parang dahil lang daw sa ubo dapat daw hindi na daw lumabas si Atty. Rowena Guanzon. Dapat daw ay andun lang daw siya sa bahay niya. So sa kapiranggot na ubo, doon siya ng Paliwanag mo na maayos. parang siya, mata pobre. Hindi, ganito. Si Rowena Guanzon namamasyal sa Rockwell. Yun. Paikot-ikot. Naghahanap ng makakainan. Tapos, umubo siya. Magjubo-jubo siya. Magjubo-jubo. Yung mag-asawa, I think mag-asawa to eh. Nagalit yung isa. Sabi sa kanya, Yung lalaki ata. oo, wag ka nang lumabas kasi may sakit ka, something like that. Yun ang sabi ha. Ito ay according sa kwento ni Guanzon. Ni attorney. Ni Atty. Guanzon. So, yun ang kwento niya na kesyo daw dapat hindi na siya lumabas ng kanyang bahay dahil nga may sakit daw siya. Tapos doon na nasimulang magalit si Atty. Guanzon. At doon na rin umuso ang, may Rolex ka ba? Bakit? Sabi niya, are you feeling rich, bitch? Sabi niya. Ay? Oo. Mayaman ka ba para magmatabobre ka? O parang sino ka ba? Para ano sabi matahin sa mo kanya? ko. May Rolex ka Sabi ba? ni Ma'am Rowena Guanzon, hindi ka mayaman, wala kang Rolex eh. Sabing nga doon? Oo, sa video. Ma'am, Atty. Guanzon ha? Pwede ko na ba ikaw sigawan? Pengi naman. Joke lang, attorney. Hindi. Alam mo, medyo nakaka-high blood dyan. Lalo na pagka... wag na nating pangalanan kung anong lahi siya. Pero basta ibang lahi. Half-half siguro yun. Malamang half-half yun. Okay? Half kupal. Half mo. Hindi. Half-half yun kasi sabi niya, kaya lang, yun kasi nakakainis. Lalo na pag OFW kayo. Kasi naalala ko nun nung nasa Middle East kami na nag-OFW kami. Siyempre may somehow discrimination ka na natatanggap doon. Pag uwi mo sa Pilipinas, pag may nakita kang ganun lahi na i-discriminate ka, mabibuisit ka kasi nasa bansa ka na sarili mong bansa. Tapos, mabastusin ka pa. Oo, i-discriminate ka. Yun ang naramdaman ata ni Atty. Guanzon na parang, uy, ibang lahi mo, hap-hap ka, and yet, ganyan kakabastos. Tsaka nakakabastos talaga yun at hindi lang din sa mga sa mga foreigner din nangyayari, kadalasan sa mga kapwa din natin Pilipino na mataas mang mata. Ako nga, 'di ba? Alam mo 'yan, ilang beses akong mamata. Nakesyo ako daw si Sugar Daddy. Dati yun, wala ka na, sama ko si Dada. So, bumili ako ng sapatos sa mga kapatid ko diyan diyan sa Batangas. Hindi ko na lang sasabihin kung saang Nike store diyan. Tama, Batangas. So, binilang ko sila ng sapatos. Yung mga kapatid ko, syempre, mga dalaga na. So, pagpasok, sukat-sukat, ilan sila? 7. 7 yung kapatid kong babae. So, sukat-sukat, may nagbubulungan yung mga security guard. Sabi niya, angas naman itong matabang to. Sugar daddy nila yan. Ako daw ay isang sugar daddy. At kadalasan, nangyayari din talaga yung mga ganyan, lalo sa mga pananamit. Kung titignan kasi natin din si Ma'am Rowena Guanzon, siya, parang boyish siya manamit. Tsaka simple. Simple lang, oo. Kaso may Rolex.
Uy, May Rolex siya. oo, magkano Rolex ni Attorney Rowena Guanzon? Parang Patay ka. tumataginting na 3 million. Patay. Iyon lang. Talagang bawing-bawi. So, ganun yung kahit naman di sino. Kahit naman din ako, mabubwisit ako doon. Nasa bansa mo ako, tapos ikaw nadayuhan na dapat makikisama ka at gumagalang sa amin sa totoo lang kung ang mga Pilipino mapunta sa ibang bansa, kahit naamoy na nila na amoy patis yung foreigner, hindi naman naggaganon at hindi ugali ng mga Pilipino din yun, no? So maling-mali nga talaga yun. Kahit naman di sino ma-high blood dun. Pero actually kahit Pinoy pa kahit hindi pa ibang half-half, kahit Pinoy, yung lahi nung ganon, hindi rin tama Oo, yun. tama naman. Hindi porket tag-ubo. Or better, kung meron naman kasi talagang sensitive sa may sakit. Sabihin, siguro may problema sa immune yung iisa. Dahil siguro baka kasi may mga ganyan, may cancer. Kasi ewan ko kung tama ba yung nakita ko. Nakita ko kasi nakamas yung asawa at baka posibleng merong ganon. Pero kahit na Boss Bay, dapat kung ganun sila ka-sensitive at lalo na yung health nila, huwag sila lumabas sa mga sa matataong tao. O kaya kung lumayo ka na lang. Oo. Ikaw ang mag-adjust, ikaw yung may nararamdaman, ikaw yung bawal ka sa ganun, ikaw ang mag-adjust. Hindi yung tao. Ano naman alam ni Attorney Rowena Guanzon na bawal pala sa'yo na maubuhan ka. Diba? Hindi naman niya hawak yung utak mo. Tapos, ang sinabi ba can you not buy a mask parang to wear, parang ganon. Parang doon ata nung parang sa speech, na-trigger. sa speech ni Ma'am Rowena, parang ganon. Doon siya na sa, wait, anong ibig mo sabihin di ako makabili ng mask? Meron nga akong Rolex Sabi niya gano'n. Diba? Ilan nasa isip ko baka gano'n ang nasa isip niya. Diba? So, dun siya na-trigger talaga. Plus, iba pa yung lahi. Kaya din na inis. Meron din akong isang suspecha dyan na, di ba, half-half naman yun, yung nagsalita kay Attorney Rowena Guanzon. Ang iniisip ko yan, kasi kilala na rin kilala na din ang isang Attorney Rowena Guanzon. Oo, kilala. Baka malay natin isa sa mga supporters ng mga nasasagasaan niya yun. Tapos parang lang, English pokining. Diba? Tapos parang bilang ganti sa kanya, ganun ang ginawa sa kanya, pang-iinsulto. Pwede rin ganun. Pwede rin mangyari yun. Pwede. Pero yun nga, maling-mali pa rin nung lalaki yun, anong dalawa yun. Kahit na sabihin parang nga daw pinipigilan nung asawa nung babae. Yung lalaki or something. Minsan kasi may mga lalaki na to show yung care nila sa asawa nila. Mali na. Pang-aaway pa ng iba. So, minsan may ganun. Diba? Para ba nagpapa-impress? Pinoprotektahan kita, Magpapa-impress ka ng ganun. Overacting. Kung gusto mong protektahan, ilayo mo na lang. O kaya bumili ka ng ng sarili mong mall. Tsaka yun, isa pa yun. Sarili mong mall, sarili mong mundo, sarili mo lahat, hangin, sarili mo. At least, wala kang malalakap na mga ubobo dun. At saka, una-una, wala naman tayong pandemya. Kasi kung halimbawa na pandemya yung time na to, na sinita si Attorney Rowena Guanzon at nagalit siya, medyo may mali dito si Attorney Rowena. Kasi pandemya Talagang kailangan mong nakamas ka. At hindi ka basta-basta ding umuubo. No? So, hindi naman pandemya para ganun ang sabihin sa kanya. Hindi kaya baka galing din sa nakaraan nitong dalawang to. Baka hindi pa sila nakakamove on sa pandemya. Kaya ganun yung nila. Ganun yung yung galawan nila. Alam mo, merong niyan Meron yan sa magandang, lagi ko tong mini-memorize. Although minsan nag-fail din ako, pero mini-memorize ko tong part na ito. Para sa Bible ito Sabi doon sa Proverbs na parang yung pag sumagot ka ng mahinahon, magbibigay ito ng environment na
peaceful, ibig sabihin environment na mapapatay nito yung init ng ulo. Kaya dapat kasi etong si lalaki, medyo nung siguro nagkainitan na ng ulo, lumayo na lang. Ang problema kasi, siyempre abogado si Atty. Guanzon. Takasuhan patuloy siya. Oo, you can pay, you can bail. Walang problema doon. Kaya mong bayaran yan. Pero tanda mo, pag ikaw na-convict, meron kang record. Lalabas yan sa police report. Lalabas lahat yan. So every time mo na-need ng police report, NBI, although sa NBI, di ako sure kung kasi kung isinampa sa pulis yun, magkakaroon ka. Kahit nga demanda lang, magkakaroon ka eh. Lalabas yan. Lalabas at lalabas. Bakit may lamok dito? Baka dala-dala ni Mike Abby yan. Ganyan din ako pag nagbabalag minsan eh. Dala-dala ng mga kakampwet yan eh. So yun ang kaya nga dapat pagka medyo ikaw ay umiinit na ng ulo, try mong ikaw mainitin ka pa naman ng ulo. Hindi ako, kahit mainitin ng ulo ko, pag nagsalita ako mahinahon. Kasi yun ang kagaya ng sinasabi mo, na mas maganda yung mag-deliver ka ng ng mahinahon para hindi mag-escalate. Ganon ako kasi nalaman ko naman yan kay kasi syempre nung mga kabataan ko, idol ko sila, Bruce Lee. So yan ang isa sa mga tumatak na kataga sa akin ni Bruce Lee na sabi ni Bruce Lee? Na maging mahinahon ka sa lahat ng laban mo, sa lahat ng kagalit mo. Hayaan, obserbahan mo lang yung gagawin nila para makapagplano ka kung ano yung counter mo. So, yan, ganyan ang ginagawa ko. Pag may galit sa akin, hayaan ko lang, salita lang ng salita. Ako naman nagpaplano na. Buo na yung plano ko kung anong gagawin ko. Idol mo pala si Bruce Lee? Yeah. Bakit ganyan ang katawan mo? Buisit ka, sarap kumain eh. Hindi, talagang, kasi kausuhan yan nung 90s eh. Ikaw kasi ka na eh. Di ba? Yung Bruce Lee. Hindi ko masyadong kay Jackie Chan ako noon eh. Jackie Chan, Bruce Lee ako. Saan ba sumikat si Jackie Chan? Dahil lang kay Bruce Lee. Ako kasi nung tanghalin tapat noon, merong laging palabas si Jackie Chan ng Drunken Master. Ako, Jackie Chan, Bruce Lee, syempre. Pero yun nga, nagiging mahinahon ako. Kahit high blood ako, magiging mahinahon ako magsalita. Katulad kanina, yung gwardiya, di ba? Iniisip ko, pag pinarking ko yung motor ko doon, hindi naman mga big bike yung katabi. So hindi maiisip ng mga kasama kong mga motor doon, mga driver, na kung paano nila ingatan din yung motor ko pag inalis nila yung motor nila. Wala pang nakapaskil. Kasi nakita ko lahat may mga no parking, ba't doon wala? Tapos bawal pala. Tapos lumabas ako, bawal pa rin. So nag-iisi na lang ako, hinayaan ko. Ganun ako, bahala ka dyan, sige bawal, di ipaket ko doon sa Alam easy mo, lang dapat. Eto kasing etong si Atty. Rowena Guanzon, medyo din ito eh. High blood. Passionate. Ayun. Diba? Medyo passionate siya, so madali rin matrigger. Lalo na, pero mabait siya Akala nung iba na malambing daw yan. Oo, mabait siya. Sobrang lambing daw niyan. Parang sino ba na, basta marami nagkwento sa akin yan na mga na si Atty. Rowena Guanzon, sobrang lambing, lalo sa mas bata sa kanya. Lalo sa mga bata din, sobrang lambing daw niyang taong yan. Tsaka yan, mabait at maintindihin. Hindi yan yung matalino na mata pobre. Hindi ganun yan. Yung talagang lang siya, malakas lang siyang sabi nga magbardagol pagdating sa katiwalian. Pero in person, mabait yan. Hindi yan yung pinoportray nung nag-video. Kasi yung nag-video, half na lang. Hindi ko alam kung sinasadya niya yun yung pag-post ng half lang. Ibig sabihin, yung doon Sinita siya Oo. Doon na sa doon sa nagwawala na o nagagalit na si Atty. Guanzon, doon na lang yung in-upload ng video. Pero na-imagine ko bigla habang napapanood ko yung video. Paano kaya kung silang dalawa ni Auntie Claire yun, no? Mama, Atty. Rowena Guanzon, what if na lang na sa debate ganun kayo ni Auntie Claire? Pero sigurado ako magaling kasi
Pag ito, siguro ko itong abogado nung kalaban, yung kalaban mo sa demandahan. Ayo. Ang hirap niyan. Intimidating. Kasi may ganyan karakter ang abogado. Intimidating eh. Diba? Tapos ganyan pang, ang karakas galing sa talino. Ako po, patay tayo dyan. Kawawa yung kalaban nito. Ito nga si, alam mo si Attorney Rowena Guanzon, ha? Ito yung taong pinklawan to, ha? Oo. Tandaan ninyo, ha? Hindi yan DDS, ha? Although iba, tinatag siyang DDS, pero pinklawan ito. Pero, nasa tama yung isip niya. Ito ang pinklawang na medyo nasa tama ang isip pagdating, hindi medyo. Nasa tama yung kanyang magkaiba lang tayo ng opinion. Pero, tama mag-isip eh. Kasi yung mga pinklawan ngayon, wala na. Ang target, kakampi na nila si Marcos. Oo. Diba? Ito yung pinklawan na talaga nanindigan siya. Na siya ay pinklawan at hindi siya magiging Marcos magpakailanman. Uy! Laki nun, ha? Ang laki nun, ha? Yun nga ang sa kanya. At least, nanindigan siya. Ngayon, pinagpepestahan nga ng mga vlogger, syempre, ng mga against kay Attorney Rowena Guanzon, lalo na yung mga kapwa niya pinklawan na sumisip-sip na rin kay Marcos. Kesyo pangit daw ugali, kesyo parang siya daw yung lumalabas na mata pobre dahil daw dun sa mga sinabi niya. So, yan ang nangyayari ngayon. Anong makokomento mo dun, Bay? Mata pobre. Siya yung pinapalabas na kasi sinasabi ugali daw na bakit daw parang pinagbawalan daw yung pagbibideo. Alam nyo, ito kasi hindi alam ng iba, ha? Ang mall is a private place. Yeah. Ang mall, kaya nga bawal ka magdala ng baril dyan sa loob eh. Kasi nga, private yan. Hindi, although it's for public, sabi pwede kang mag-mall dyan, pero yan ay pagmamay-ari ng private person o private corporation. Hindi yan gobyerno. Hindi yan public na. Katulad nito, public, di ba? Nasa labas. Kung mag-video ka dito, wala kang problema. Tinamaan sila, wala kang magagawa kasi nasa public kayo eh. Pero yung mag-video-video ka sa loob ng mall, hindi ho wag natin ipagpilitan yun dahil ay private na lugar. Hindi ho dapat nagbibideo sa loob ng mall kasi tama nga naman kung ayaw mo makita, 'di ba? Kung merong mga lalaki doon na may dala-dala nila yung kabit nila tapos nahagip ng video. At ilang beses na rin nangyayari yan. May nahuhuli doon. Delikado yun. Delikado yun. Paano kung may kabit? Kaya nga sila nandoon para magkaroon ng private moment di ba? So delicate yung mga ganyan. Kaya kailangan bawal ang video dyan. Sa mga labas, basta mga restaurant basta anything na pagmamay-ari ng private person, private yun, even if i-open niya yun. Kaya nga they can deny it. They can deny any entry or any customer if they want. English, dahil to protect yung private na pagmamay-ari nila. So, wag nating pagpilitan na porket restaurant. Kasi ito ugali ng Pilipino. Ang ugali ng Pilipino yung parang lahat sa kanila. Oo, lahat yung entitlement. Hindi entitlement ang restaurant, bar. Kung maging mabuti man sila sa inyo, mabait man, dahil yun ang kanilang serbisyo. Ngayon, kung hindi nyo gusto yung serbisyo nila, edi lumayas kayo. Kaya nga may manager, pwede kayo magreklamo. Kung sakaling ayaw nyo ng serbisyo nila. At speaking of public place naman, halimbawa kasi may mga ganito may mga nagkakaroon ng hulihan. Halimbawa, motor. So yung nakamotor, hinuli sa public road, pinagbawalan ng police or LTO. 'Di ba? Nila 'yun, karapatan nila 'yun. Na mag-video? Oo. Kasi nasa public area. At saka, yung government official o yung government na tulad ng traffic enforcer, public 'yan. 'Yun. Public yan. Airport, public yan. Wag lang doon sa loob ng mga may national security na halimbawa, habang ini-interview ka na immigration, bawal yun. Habang chine-check yung mga bag mo, bawal. Oo, bawal yun. Police station. Unless magkaroon ng incident na kakaiba. Oo, na kailangan mo i-video to protect yourself. Okay, pero yung mga ganon, hindi pwede yun, may mga delikadong lugar.
Pero yung mismong, kuwari, pupunta ka ng City Hall, hindi maganda ang serbisyo, pwede yan. Although pinagbabawal yan ng mga ibang security para makalusot yung katiwalian. Pero sabi nga, naalala mo yung sinabi ni Tatay Digong nun. Na? Pag may nakita kayong mag-iskandalo kayo, i-video nyo. Ay, oo, totoo. Para malaman ng lahat. At sinabi din ni Yorme yan, ha? Oh. Oo, inulit din yan, narinig ko rin yan kay Yorme noon. Na ganyan nga na pag mga ganyan sa mga munisipyo, pwede kayong mag-ingay dyan. Sa inyo kasi yan. Kaya nga 'di ba si Pangulong Duterte open siya sa open siya sa munisipyo nila, pinapapasok ang mga tao doon. Kasi para talaga sa kanila. So yun, babalik tayo doon kay Ma'am Rowena Guanzon. Kasi nga naglabas na siya ng video At ayun nga, sabi niya, kung talagang ilalabas nga yung video, ipagtanggol na lang siya. Talagang dapat naman siya ipagtanggol at kitang-kita naman na siya yung tama doon. Wala siyang maling ginawa doon. Siguro ang mali niya lang nakapiranggot yung pagtaas ng boses niya. Pero siguro Yung nag-high blood siya. Oo, pero siguro kung tayo naman ang nasa kondisyon niya, baka mamaya iba pa yung magawa natin. Kung ako yun, baka sinapak ko pa yun. Hindi, totoo. Medyo medyo out yun, ha? Oo. Yung yun, Kahit ako iniisip ko rin, ilagay ko yung sarili ko doon. Grabe, medyo... Baka sinapak ko pa Okay yun. lang naman kasi kung sabihin mo siguro in a nice way. Sir, magmask po kayo. Ganon. Pwede pa Pero kung yung medyo may panlalait na... Kasi parang ang sinabi, parang ewan ko kung yun ang confirm. Basta yun ang sinabi ni Atty. Rowena na sinasabi niya na parang wala ba kayong pambili ng mask? Medyo sarcastic yun. Tsaka kung may sakit ka... Ampas ko yung relo ko doon sa kanya pagka ganun. Tsaka kung may sakit ka, parang umuwi ka na. Huwag ka na lumabas ng bahay. Ayun ang sabi. Oo. Yun ang pagiging bastos nun. Kaya kahit ako sa kondisyon ni Ma'am Rowena Guanzon, mga galit ako. Tangina, sino ka? Sapakin ko mukha mo. Kaya wala kang mali doon, Atty. Rowena. Ano mo kami? Siguro lang, kailangan mo lang ng yung pampaano ng high blood kasi after nun, high blood siya. Oo. Tumaas ang presyon niya. Tumaas ang kanyang presyon. Minsan, Ma'am Rowena, buhaw nga lagi ng malamig na tubig. Bakit? pero alam mo, yung boses ni Atty. Rowena Guanzon, doon nakakatakot. Kahit ako siguro yung ni Ma'am Rowena, talagang buong buo Hindi mo akalain na yung boses babae. Grabe yung napanood ko yung video. Talagang kaya yung lalaki na-stack up Na-stack up na medyo sumasagot ng konti, pero hindi din siya makabuelo. Ito yung matangkad, yung kalbo. Hindi, pero alam mo kasi may mga ganyan din talaga na yung mga mayayaman na Matapobre. Oo, meron. At isa ako sa dyan, may ganyan kami dating kapitbahay, rest in peace, patay na silang dalawang mag-asawa. Grabe nila kami matahin. Yung ultimo, alam mo yung sa pader namin, kailangan umusog pa kami sa lupa namin bago kami magpader. Ang natin ngayon, kalalo't pag mga dikit-dikit naman, basta may sarili kang pader okay, yung sa kanila ayaw. Kailangan, sila na nga yung sumagad dun sa lupa nila, ikaw pa mag-a-adjust sa lupa mo. So ganun, may sobrang mga matapobre. Katulad na lang yan, yung babaeng binangga niya yung sasakyan. Ano sabi niya dun sa lalaki? Bulok naman niya yung sasakyan mo nag-viral, kay kamakailan lang yun Sasakyan ba ni Norman Mangusin yun? Hindi naman. Ano sasakyan yun? Yung babaeng nagdadrive, tapos nabangga niya yung isang sasakyan. Ngayon, pinapalabas siya para pumunta sila ng police station. Ang sagot niya doon sa lalaki, bulok naman yung sasakyan mo. Parang inaabutan niya lang ng pera. Yung parang inaabutan niya lang ng pera. Eto. Bulok naman yung sasakyan mo ginanon niya pa. So yun isa sa mga matapobreng datingan ng mga mayayaman. Yung sasakyan niya, bago yung sasakyan ng babae. So ganyan, mga datingan ng mga mayayaman sa
ano, sa Pilipinas. Kaya kawawa talaga pag mahirap ka dito eh. Bukod sa lalait-laiting ka, ibababa yung pagkatao mo. Tapos parang bibiling ka na nila ng pera nila. Yan ang nauso ngayon. Bibiling kita, parang ganun. Alam mo, yung mga yan, merong karanasan yan, hindi maganda siguro nung bata sila eh. Pwedeng ganun. Pero ako, sobrang daming karanasan ko na ang pangit. Muntik na halos ikamatay ko na lahat, pero bakit ang bait ko pa rin? Parang, Hindi totoo. Kung sa karanasan lang na sobra-sobra. hindi, karanasan siguro na minata sila noon. Kaya, kasi dalawa yan eh. Laging, pag may karanasan ka sa buhay mo, pwede kang ma-challenge, maayos, hindi mo gagayahin yung nangyari sa'yo, or maging gano ka rin. Maging ganun ka rin. Siguro, sa'yo, hindi mo ginaya, Hindi ko nag-improve ka. Diba? Naging motivation ko pa yun eh. Oo, yun. Pero meron kasing ano eh, yung nagiging kung sino yung galit. Di ba maraming sabi nga nila, yung iba galit na galit sa nanay nila. Mga babae to ah. Tapos paglaki, pareho sila nung nanay nila. O kung hindi naman yung lalaki, galit na galit sa tatay nila. Di ba na nang bababae, iniiwan yung asawa. Pero paglaki, nang bababae din. Sa mga pagsubok sa buhay, minsan instead na mag-ano ka, maayos ka, lalo lumalala ka yung iba. Pag hindi tama yung pagharap doon sa problema. Parang ano no, para makaganti sila, gagayahin nila. Oo, ganun yun eh. Hirap na Bakit ganun. dito sa Cavite, yung traffic? Oo nga eh. Hindi kaya, ay, ibig sabihin yung ano, halimbawa ikaw, niloko ka ng isang babae. So, para makabawi ka, mambababae ka na mambababae. Oo, may mga ganun. Ganun, no? Hindi, kaya nga, eto ha, pansin. Pamilyar. Maraming ganun. Ikilala ka bang ganun? Oo, may kilala akong ganun. Mga banateros talaga. Ay, lako! Oo. Buti na lang tayo, mabait tayo. Ay, oo. Nilalaglag yung mga kasama. Nilalag. Di ba? May mga gano'n, meron talagang mga pangyayaring gano'n sa buhay. Kaya yung mga minsan, yung mga may initin ng ulo, yung mga nananakit ng mga boyfriend. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat. Yung ano, manakit ng babae. Promise na talagang kabaklaan kung maituturing yung ganyan. Pero alam mo ba ang root cause nun? May scientific study yun Ano yan? na yung tatay nananakit sa asawa nila. Bakit? Hindi, sabihin, na-experience nung bata na, Okay. na yung tatay niya nanakit ng asawa. So nakita. Nakita. Okay, subconsciously, kahit baby pa, kahit bata pa, nakita. Hanggang na-apply niya na yon dahil sa, ewan ko kung ang nasa isip ba nila, it's normal, ganito ang magdisiplina ng asawa, ganito magdisiplina ng jowa. Mabibit-bit nila Loko, yun. yan na naman tayo sa ganyan, katulad nung kanina. Halos nasaksihan ko din yan sa tatay ko. Na binubugbog si mama. Pero yun nga, isa rin sa tumatak sa akin na never kong gagawin yan. Yun nga lang nga talaga, gaya ni sinabi mo, nakadepende. Oo, na ano yan, nakadepende. Minsan, depende, hindi ko naman sinasabing pag may na-experience ka masama, magiging ganun ka na ha. Hindi. Merong na-experience yan nung bata siya. Ba't pa nagsisingitan itong mga putang inan to? Okay, magsilayas nga kayo dyan! Tollgate na nga, nagsisingitan Kaya pa. nga mga tanga no? Ay na lang sumunod sa ganun. Ala ka, uy. Yan pa, O, singit ka rin. Hindi. Grabe Alam yun. mo, okay lang sumingit. Normal naman sa Pilipinas. Pero pag yun nasa tollgate na, Tollgate ka, nakatangahan na yun. Tingnan mo, lahat ng nandito nakapila. Pagdating dito, singit itong mga hayop na to. Isa pa to. Yung motor, medyo okay pa yan. Motor yan eh. Pero yung mga kita mo, biglang liliko. Kaya minsan nagkakaroon din ng suntukan dito, di ba? May mga viral din dito eh. Sa mga tollgate na nagkakainitan eh. Siguro dahil din dyan sa mga singit-singit na yan, Siyempre, nakakabastos nga naman, nauna ka. akala ko ba aayusin ni Remulla ang ano?
Kaya ano ba to? Kaya Remulla ba dapat to? Hindi. Cavite, Padang Cavite ito. Oo nga pala, no? Mga Remulla nga pala dito. Di dapat. Isa pa tong isa pa putang inan to. Sige. Sige. Kita mo na eh. Inaga. Galit mo lang kami. Naka-Rolex ka ba? Ha? Pag naka-Rolex ka. Hindi. Ala, sinara. Sinara doon. No valid. Hindi, sinara. No entry. Ay, palpak naman. Kaya naman pala naglilikuan. Kita mo, kita nyo guys, na high blood kami. Hindi namin alam kung ano yung purot dulo. Kaya naglilikuan. Pero yung dito sa kabila, kupal talaga. Pero yung nandito, ito yung medyo may intindihan mo kasi sinarado yung isang gate. Tama ba? Oo. Alam mo, may batas dito. Alam ko ha, na pagka ganyan ng sobrang dami na, pinapago dapat. Yun ang alam ko. Kaso mukhang pera ang mga hayop na to. Kaya wala kang magagawa. May mga ganun yun din talaga. Pag sobrang dami at pinapago na. Di ba may mga RFID naman yan? Sino? Kusa naman mababawas yan eh. Hindi, problema hindi nababasa minsan. Yun nga eh. Pero sa ibang bansa, ganyan eh. Ay, magmabilis sa ibang bansa. Isang daan mo lang, automatic na eh. Sa Japan nga yung Sacho kong kaibigan, may-ari ng isang kumpanya. Loko-loko yun eh, may pagkaloko-loko. Talagang niya, pag malapit na sa toll gate, hahabulin niya talaga. Gusto niyang tamaan yung pero hindi mo talaga matatamaan. Grabe yung sensitivity nung kanilang radar. Grabe no. Iba talaga ang Dito sa atin, ang bagal mo na. Bagal pa ng hindi teknolohiya. Hindi pa umangat. Ayop na yan. Lahat na lang mabagal eh. Mabagal na nga yung ng Pangulo. Mabagal din yung usad. Sabi ni Ma'am Rowena, oy, saan na kayo napuntang topic ha? Ako yung topic nyo, saan na kayo napunta? Hanggang napunta na kayo kay Ngagba. Ay, naku po. Pero, speaking of Rowena Guanzon, sigurado ako yan ang lagi sa kanya. yan ang ipang-babala. Oo. Yan ang babala sa kanya. At baka dyan ay sumagot na si Auntie Claire. Oo. Baka dyan na sumagot si Auntie Claire. Pero sigurado ako nangatog si Auntie Claire doon. Ay, oo. Dalawa sila. Hindi, tsaka wala namang background na masasabi mo to si Auntie Claire pagdating Tunog palengke. Tunog palengke versus utak attorney. Diba? Yun talaga. Hindi, tsaka yung yung background niya as a lawyer. Ewan ko parang nang wala namang accomplishment ito siguro, ilang kaso. Pero yung prominenteng kaso, yung iba kasi ito si Attorney Guanzon. Si Attorney Guanzon para din si si Attorney Roque pagdating sa background. Oo, mga matataas ang Kung ako naging presidente, ito ang gagawin kong ombudsman. Ay, oo, yan talaga. Oo. Bagay, pagiging ombudsman. Sana nga kaya lang hindi aabot. Yun nga yung gusto ko itanong sa'yo na kung ikaw ba, kung sa mga, alimbawa, sa posisyon sa gobyerno, yun nga, ombudsman, ang bagay sa kanya. Sa pagiging politiko naman, ako, senator, no? Ito yung maganda makita. Parang parang babalik tayo sa, hindi naman totaling 100% na ganon, pero parang nakikita natin siya ng may pagka-Miriam Defensor ng bahagya si Attorney Rowena Guanzon. Tsaka Guanzon. maganda yan, nila ni Marcoleta, silang dalawa. Ay, oo, tandem, no? Oo. Biruin mo, nakakamping versus at Hindi kasi, yun ang magkakaroon ng kahit papaanong balance of power. no. At the same time, hindi bobo. No, yun pa isa. Hindi katulad ni Larry Gadon, di ba? Si Clara Gadon, meron bang naipanalong kaso yun? Hindi ko rin alam. Hindi ko naman din chinecheck yung background nun kasi biruin mo, doon pa lang sa 2 beses kang madisbar in history of the Philippines, in history of lawyer. Bakit mo pa i-research? Bakit mo pa pag-aaralan yung yung mga record nun? Wala nga, doon pa nga lang napakalinaw na nun na isang
lawyer na ma-dismiss ng 2 beses, panalo ka na. Kawawa ito pag wala na siya. Ay, oo, kawawa yan. BBM. Kapag nanalo na lang si BP Sara, i-request na lang natin na siya yung maging leader ng mga barangay tanod sa buong Pilipinas. Si Larry Gadon. At least may lawyer silang advisor. Naku po, baka marami mademanda dyan. Ay, nako. Pero ako, ang gusto ko kay Atty. Rowena Guansong, for senator talaga. Kahit kakamping yan, ako wala akong pakialam kahit kakamping siya. Pero nakikitaan ko siya ng talagang potential na, alam mo yun, kasi ang kailangan ng Pilipinas yung hindi ka one-sided. Yung nasa gitnaan ka lang. Neutral ka lang sa lahat ng bagay na alam mong tama. Yun yung dapat na kailangan natin na senator. Hindi yung katulad ni Lito Lapid na tatanungin mo na nga lang sa kapiranggot na katanungan, hindi ka pa masasagot. Diba? At yung ibang kakamping niya, sino ba mga kakamping na senator? Si Kiko. Soto. Si Soto. Ayaw nga pala, no? Hindi, Dilawan daw yan eh. Dilawan. Yan daw yung napupusuan. Ako ang gusto ko, kunwari manalo si BP Sara. Although hindi pa pwede kasi naka-fixed term si Remulla, ombudsman, or i-appoint siyang DOJ secretary. DOJ, yan. Parang pangkalahatan naman si Atty. Rowena Guanson eh. Kasi sa talaga eh. DOJ pwede rin din talaga. Tsaka mahirap tong ginawa niya na ito Bakit ba? Wait lang. Kapag ikaw ay naitalagang or appoint na ombudsman, halimbawang mapalitan si Marcos Jr. at si BP Sara na maging presidente, bawal na bang yun? Ang tawag kasi sa ganyan yung constitutional body. Ibig sabihin, they're protected by law na parang check and balance, para hindi sila basta-basta pwedeng i-replace ng fixed term. Halimbawa, si Martires, di ba? Yung dating ombudsman. Ang nag-appoint doon si Pangulong Duterte, although naka-fixed term siya until this year. This year ba? Last year? Last year. Nagpalit, di ba? This year. Oo. Naka-fix yun, hindi pwedeng galawin yun ng kahit sino. Okay. Kasi nga, para pwede niyang imbestigahan din kahit sino na opisyal. Kasi pagka hindi fixed term yan, appointee lang yan, ay sisip-sip at sisip-sip yan. Although, etong kakaiba itong kay Remulla dahil si Remulla, alam naman natin, they bend the law. They bend the law. Para lang mailagay siya dyan. So, kung may utang na loob siya, talagang sisip-sip at sisip-sip siya kay Marcos. Pero, since sabi nga nila, may pagka-traidor daw itong si Remulla, pwedeng pag-alis ni Marcos, sila naman ang anuhin. Yariin. Oo. Pwede rin mangyari din. Although, fix pa rin siya hanggang siya. Pero hindi siya pwedeng tanggalin. Hindi siya pwedeng tanggalin ni BP Sara. Yan ang ombudsman. Iba ang DOJ. Ang DOJ talaga appointee lang. Sa DOJ naman, pwedeng tanggalin, pwedeng hindi. Halimbawa, pag napalitan na administrasyon, tatanggalin yun. Okay. Appointee yun. Okay. Sigurado, wala pa namang nag-stay na ganun. Lalo na sensitive na department like DOJ. Usually talaga ina-appoint yan. So yun, si Atty. Rowena Guanson, maraming pwedeng paglagyan, pagganuan. Yun nga pala, speaking of attorney, nanalo pala to. Na ano? Ng party list. Oo. At hindi lang sila itinilaga ni Martin Romualdez. Oo. Ganun pala ang nangyari dyan. Kasi nga, kaya nga sabi ko nga sa inyo, matinding paninindigan nito eh. Dali So ganun pala, ganun ng si Atty. Rowena Guanson. Ano ba yan? PWD. Tigil tayo. PWD. Kasi magche-check tayo ng PWD party list. Oo. Ang kanilang party list. Tapos hindi siya in-appoint. Oo. Or hindi siya pinroklama ni Speaker Martin Romualdez. Pero bakit ba? Ganun ba yon? Kapag ikaw ay party list, pag nanalo ka, dapat Comelec. Hindi, kasi nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng problema dun sa party list. So, nagkaroon ng parang
hindi naman demandahan, parang complain whatsoever. Tapos eventually, nag-declare ang Supreme Court na nasa side ni Atty. Rowena Guanzon. Parang hindi ata pinuklama. Hindi ako sure sa details hindi pinuklama ng paren ng COMELEC or ni speaker. Dating speaker. So, mahirap talaga yung ano niya, yung sitwasyon niya. And yet, ganun pa rin yung ano niya. Kasi alam mo, pwede naman siya sumipsip eh. Oo, sa totoo lang. Tapos pag sumipsip siya, ipoproclaim siya ng administrasyon na to. Totoo. Pwede nga niyang maging kakampiyan. At saka... Yan na yung pinaka-way nila para butasan ng mga Duterte dahil kakamping siya. Pero, kayang-kaya nila yan na maging good ally sana siya. Pero hindi niya ginawa. Kaya talagang kahit kakamping si Atty. Rowena Guanzon, kaya believe kami sa kanya. Kasi yun yung mga katangian na talagang masasabi mo na kahit kalaban namin siya, kahit siya ay kakamping sa kabila siyang distrito tuloy, kabila siyang kupunan, kampo, andun pa rin siya sa ano niya, sa kanyang may ano siya, may dignidad, may prinsipyo. Yun dapat. Okay, dito na tayo. O, promote mo yung ano mo. Okay, abangan nyo yung mga upload natin sa ating YouTube channel na J. Guevara TV at ating Facebook page sa J. Guevara Banateros. At syempre sa ibang mga Banateros din na sila Sir Jack, paring RJ. Yung iba, hayaan nyo na yun. At saka yung Vox Populi every Saturday. Yeah. At SMNI and DCAR 1026 yan para makapanood kayo ng mga tunay na balita na nangyayari sa bansang Pilipinas. Alright. Peace. Peace.